So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may FKM Baliwag branch para sa update natin. At nakita na rin natin itong bagong-bago nilang nilabas na unit. Ito yung Fyro V2 180. So tara, alamin natin yung presyo at yung specification nitong motorcycle na to. Walk-around na natin. Ayos na ayos yan. Where did you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes. So yun mga best, no, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, magkano nga ba to? Ito ay nagkakahalaga ng 89,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon, 2095? Comment nyo naman yan at dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At dun sa mga nakagamit na at nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't wanna lose. So yun ang mga best, no? Ngayong 2025 nakita na rin natin itong motorcycle ng bagong-bagong Fyro V2 180. So nandito yung 180 niya. At alam naman natin yung Fyro version 1 nito talagang maangas na. Pero mas pinaangas pa nila ngayon kasi nga dahil sa colorway niya, meron tayong kulay red, kulay blue combination, tapos nagdagan pa nila ng gold lining na decals. Ayan. So, yun yung nagpa-astig talaga rito. Meron tayong red dito sa unahan. Meron din tayo rito red sa likod. Ayan. Tapos kulay blue na yung dito sa bandang side. At saka kulay gold na rin yung kanyang mugs. Harap at likod yan. Diba? At kagandahan, meron na rin tayong baso sa kanyang shock. Adjustable na rin po yan para at least dun sa mga gusto ng medyo matigas at medyo malambot. Ayan. At meron na rin tayo ritong bracket sa likod. So, top box na lang yung kulang. Ayan, napaka-solid din yan. Maganda rin yung kanyang top box. Makapal yung metal na ginamit dito. And then, sa upuan, sobrang lambot din ito. Ganda nito sa long ride. Makapal yung foam. Tapos, kita nyo naman. Pero dito sa likod, ayan, palubog naman siya. Kaya akala natin manipis. Dito sa side na to manipis. Pero, kapag dito sa gitna, makapal na rin siya. Ayan. So, sa kanyang compartment, meron tayong helmet hook dito at saka maluwag yung kanyang compartment. Ayan. So maganda rin yung leather na ginamit dito. May mga stitches din yan. No? So same din dun sa version 1. Pero ang nag-astig talaga dito yung kanyang headlight. Ayan. So meron na rin tayong maangas dito. Napaka-aggressive. Napaka-futuristic nung datingan niya. At saka meron na rin tayo rito keyless. Ayan. So keyless and disusi na rin siya. So kakaiba rin yung susi na meron to. Okay, papakita ko na lang din sa walk around, no? And dito na rin binubuksan sa ating ignition yung ating fuel and seat. So naka digital panel na rin tayo rito. Okay? Tapos yung mga switches natin dito, yan, mukha siyang premium talaga, no? Yung kanyang plastic na ginamit dito. So ngayon, side stand natin, meron pa rin pala tayo ritong side stand kill switch para doon sa mga nagtatanong kung meron bang features na ganun. Okay? So, puan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, okay naman din siya. Talagang medyo nakatayo talaga eh, no? Hindi siya yung sobrang bend. Okay? So, upuan natin. 5'2" ang ating height.
Pag pababa kasi yung floor, medyo dito sa side, alam naman natin, pababa kasi yung floor kaya medyo dito is ano naman siya, parang nakatingkayad tayo sobra pero dito sa side, hindi naman. So, ganyan na itsura natin. Okay, pag ano naman, yan, yung ating legroom, maluwag din. Tapos, meron tayong extension din ng paa. Medyo maliit lang. Pero, komportable. Tsaka, naka-upright position tayo rito. Ayan, abot na abot natin to. No, abot naman natin. Manageable naman siya. Magaan yung motorcycle. Kahit sabihin nyo na 5'2" yung ating height. Yung tingkayad tayo pero manageable siya. Hindi ako nabibigatan sa motorcycle. Lalo na kapag nakasakay na tayo rito. So, sa turning radius, malawak din. Pero may space pa siya. Dito rin sa side, may space pa rin naman tayo rito. Yung shock niya rito sa harap. Ganda ng shock na ito. Ayan, kita niyo yan. Sa likod, ayan, yung shock niya rito sa likod. Adjustable naman yan. Kayo nang bahala kung gaano kalambot, gaano ka tigas. Ayan. So, maganda rin to sa cornering kasi nga yung gulong niya is maganda rin, makapal din, no? Malapad. Yan. So, may ano na rin tayo, side pocket. Ayan, kita nyo naman yan. Okay, so, sa OBR, maluwag din. So, komportable yung ating rides dito. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo ngayong 2025? So, ano nyo naman yan? Comment nyo naman yan sa baba para at least, ano natin yan, no? Ma-assist ko kayo sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Okay, so kita nyo naman yung itsura nito, napakapanalo nung datingan nito. So sa presyo niya na 89,000, sulit ka na rito. 180cc na motorcycle, tapos ganito ka forma, sobrang sulit na nito. So, comment nyo naman yan at syempre, side stand natin. Ano nga natin to? Yun. Okay. So side stand natin, magaan yung motor. Tapos, side stand, yan. Okay, magaan naman siya. Ayos. So, yun nga, nakita na rin natin itong Fyro V2 180 dito sa may FKM Baliwag branch para sa mga ganitong naghahanap, no? Available na po dito. 2 unit, kompleto sila ng kulay. Yung isa nandun sa loob, yung kulay black po yata yun. Ito naman sa harap natin, red, blue. Okay, ang ganda ng lining niya talaga. Ang ganda ng colorway. So, tara, ikutan na natin para at least ma-share ko na sa inyo ano nga ba yung kabuuan itong motorcycle na to. Let's go! So, yun nga, sa kanyang front, meron tayong maliit na windshield dito. Alam naman natin kung saan siya talaga inspired sa Aerox, okay? Pero ang pinagkaiba lang talaga na to, yung headlight niya. So, mamaya tayo sa headlight, dito muna tayo sa taas. Kita nyo naman yan, meron tayong maliit na windshield dito. So, yung iba rito, naglalagay sila rito ng side mirror or kino-custom nila. So, dito sa side, meron tayong parang matte, okay? Yung kakaiba yung texture na ito. And meron tayong FKM dito na logo nila. Okay, sticker din naman to, pero yung parang sticker na bilog na may makapal. Yun yung, hindi ko alam kung ano tawag doon eh. Tapos ito nyo naman, kita nyo naman yung kanyang colorway, ito glossy red, may mga forma siyang ganyan, may mga lining. Okay, tapos dito sa side may decals, kulay gold and white naman yan. And sa kanyang headlight, kita nyo yan, napakaganda ng kanyang headlight. Meron tayong daytime running light dito, LED, high and low, parang carbon fiber finish dito sa side na to, parang naka-winglet na rin tayo rito. At dito sa side, meron tayong FKM. Okay, meron din tayo rito na decal, ayan. So, yung kanyang signal light is bulb type pa rin naman. So, naka-telescopic fork tayo rito, meron tayong combi brake. Maganda yung kanyang fender. Ganda rin ng kanyang plastic na ginamit. Ganda ng paint job. Ito, magaspang yung kanyang texture dito. So, nagustuhan din natin dito yung kanyang mugs na kulay gold and Kenda yung kanyang brand. Ang size naman dito sa likod ay 180 by 14. Ayan. So, sa kabila naman, meron tayong single disc brake. Ito, naka-triple pad caliper tayo rito kasi nga naka-combi brake tayo rito. Itong side na to is speedometer sensor. Mukha lang din siyang
ABS. Ayan. So, dito sa likod, naka-open naman to. Concern ko lang dito, mahirap siyang linisin. Okay. So, dito naman, sa side, may mga ganyang design tayo rito. Okay, open naman yan. Ay, ito pala hindi siya open. Ayan, hindi siya open. Tapos, ganyan yung datingan niya. Okay. So, nandito yung V2. Ayan, Fyro V2. Yung 180 nandito sa side. Yung ating footboard, ayan, meron tayo rito na komportable naman. Hindi naman siya ganun ka-extension ng paa. Okay, pero naka-upright position tayo rito. Ayan, ganda nung datingan talaga nito. Tapos, meron tayo rito na digital panel. Okay, so meron tayong set dito. Ito yung parang touchscreen yung ano eh. Ayan, naranasan ko na ito yung nasubukan natin yung V1 na ito. Okay, ito touchscreen. Tapos naka-digital panel. Nagustuhan ko rin dito kasi nga, mga switches niya, napaka-premium din yung datingan eh. Gusto ko yung design niya. Ayan, meron tayong kill switch. On and off ng kanyang headlight. Okay, wala na siyang park light. Diretso headlight na agad. Automatic na yan. Lahat magbububukas na yan. Okay. So, electric starter lever natin dito. Ayan yung datingan. Makapal. Tapos smooth din naman. Makapit yung ating grip dito. Yung throttle niya. Ayan. Responsive. Ayan. Sobrang responsive naman na ito. Ayan. Dito naman sa side, yung ating lever. Ayan. Smooth lang din. Makapal din. Grip, makapit. Meron tayong, hindi ko alam kung flasher to or menu. Ito sa side na to. Meron tayong high and low. Signal light. Busina. Then hazard switch. Ayan. So, nakakilas na rin pala to. And meron na rin tayo rito na remote. Ayan. Sobrang simple lang din ang remote niya. Pero, ang haba ng kanyang susi. Ayan o, ganyan kahaba yung susi niya. Dito na rin yung fuel. Open natin yung fuel. Fuel. Ayan. Ay, paano pala to? Fuel niya. Kita nyo naman yan. Ito yung kanyang gas tank. Ayan. Okay. So, malalim yan. Hindi yan basta-basta mapapasukan ng tubig. Ayan. Medyo lumuwag yata ito. Okay. Meron na rin tayo ritong side pocket. And then, meron tayo ritong USB charging port. Ayan. Dalawa yan. Merong Type-C tsaka yung ordinary na USB charging port. Ayan. Sa upuan naman, yun na nagsara. Ayan, sa upuan naman, meron naman tayo rito na ganyan. Meron tayo stitches. Okay. Tapos yung foam niya sobrang lambot din. Ayan, yung itsura natin dito. Maganda yung leather. Maganda yung stitches niya. Hanggang dito naman yan. Ayan yung stitches natin dito. Okay, hanggang dito yan. Tapos dito rin sa likod. Ayan. Dito rin sa gitna. Meron din tayo stitches dito. Compartment niya. Meron tayong helmet hook dito. Ayan. And then, meron tayo rito na compartment. Ayan o. Maluwag din. Maluwag din yung kanyang compartment. Tapos, meron na rin tayong bracket dito. Ganda rin no. Tapos solid yan. Makapal na rin yung metal na ginamit dito. So, top box na lang yung kulang. Pero, pag bumili kayo ng motorcycle, meron na rin yung available na top box tsaka free helmet. Okay? So, galing sa SEC. Okay? Moto Supply. Ayan. So, naka-air-cool tayo rito. Para siyang merong merong radiator. Ang ganda ng cover. Okay? Footpegs nga pala ito yung tsura. Ayan. Same pa rin dun sa version 1. Ayan. So, meron tayong ditong metal na cover and then stylish na cover din para sa ating tambucho. Gusto ko yung itsura nung ating shock dito sa likod. May baso na rin siya. Ayan, may preload na rin to dito. Kayo nang bahala kung paano i-adjust. Ayan. Tapos yung ilalim, ito open naman to. Pero yung iba, gusto nila meron dito na nakaharang. Ayan. So, meron din tayong tire hugger. Flexible din. Naka-disc brake din tayo. Naka-single pad caliper. May swing arm din tayo rito. At yung kanyang size dito sa likod ay 120/70 by 14. Tubeless na rin. Harap at likod, tubeless na rin tayo dyan. Forma din yung ating taillight. Ayan. May tsura natin dyan. Ganda, no? Forma. Tapos yung kanya signal light is naka-bulb type pa rin. May plate light na rin tayo rito. Tapos meron tayong lagay ng kanyang plate. Metal naman to. And then meron tayo rito reflector side by side. May reflector din dito.
Okay? So, sa kanyang panggilid, makapal. So, pagpasensya nyo na to. Medyo kadadating lang na ito eh. Ayan. So, naulanan kasi siya. So, meron tayo rito ang kickstart. Okay, so no worries tayo dito kung in case man na maubusan tayo ng battery, makakauwi pa rin tayo. Yan. Side stand kill switch, meron pa rin tayo dyan. So, yan yung kabuuan natin para dun sa ating Fyro V2. Okay, dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin or si FKM Baliwood Branch para sa mga gusto mag-inquire na to, PM lang kayo. Ay, shit. So, ayun mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. But I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to be more patient. Find a passion, a purpose, a reason to keep chasing all the dreams that I had when I was a little kid. Whatever happened to those dreams, man, there's something that I miss. Maybe I should do this, I always loved music. Maybe I could find a way to make these dreams lucid. I really wanna try, cause I might have a chance before I die to see the world with the soulmate.